tayong lahat. Sana okay kayo lahat sa ganitong sitwasyon. Ang next na ituturo ko sa inyo ang video editing. At ang gagamitin natin na application ay ang Wondershare Video Editor. Okay, let's start. Okay, ito ngayon, pag-open nyo ng Wondershare, ito yung lalabas. May option tayo to create a movie. Yung sizes niya, 15 or 4. Siyempre yung laki. Then, meron tayong two options for the easy mode and full feature mode. Yung easy mode, parang iba-browse mo lang yung mga images, yung sound, may step-by-step na susundan. Okay? Tapos, yung conversion, direction na rin. Then, the last step is meron kang option lang dun kung i-on mo yung full feature mode para sa editing na. Sabihin, pwede pa rin siyang pumunta dito sa full feature mode kahit nag-start ka sa easy mode. Okay, pero ito muna tayo para mas makilala nyo yung pinaka appearance ng buong video editing na gagamitin natin. On ko lang. Yan. Ito na yun. Ito na yung buong appearance ng ating Wondershare Video Editor. Ay syempre, bago natin gamitin o bago nyo gamitin ng isang application, make it sure na alam nyo yung mga nakikita natin. Okay. For the glance or appearance of the Wondershare, meron na kayong apat na tatandaan. The Media Library, this one. This is the Media Library. This is the preview. Naka-block pa kasi wala pa naman tayong ginagawa. And this one is the toolbar. Okay, syempre, dito sa toolbar, then manggagaling yung mga editing command. Yung mga gusto natin mangyari dun sa mga inilalagay natin. Okay? And this is the storyboard. Dito yung i-assemble kung ano yung story na gagawin mo. Yung video editing na gagawin mo. Okay, ulitin natin. The Media Library. Dito manggagaling yung mga media files ninyo, like yung pictures, yung video, yung sounds, yung lahat ng gagamitin nyo for the video editing. Ito yung ating toolbar. Andito yung mga commands na kailangan mong gamitin for your video editing. Andito yung storyboard natin, yung way kung paano mo i-assemble, kung paano mo gagawin yung story mo. Okay, dito tayo. May makikita kayo for the video. Meron dyan picture, yung picture na yan, and the music. Ay, kung may sounds, may lalagay tayo. May mga position, may mga lagayan. Okay, and this one is for the preview. Siyempre, hindi naman natin pwedeng i-export ang video na ginawa ninyo kung hindi nyo pa siya totally nakikita. Preview. Kaya, bago pa gumawa ng video, make sure na sama-sama na lahat ang gagamitin ninyo. Kasi ang hirap kasi na hinahanap mo pa. Kailangan nakalagay na lahat sa isang folder yung sounds, nakalagay na rin yung mga images, meron ka ng idea kung ano ba magiging flow ng video na gagawin mo. Okay? Let's start sa pag-create ng video. Ito, meron yan menu. File, new. Kasi automatic kasi pagka-open mo siya, pag-open mo, at blanco na agad. Paano kung within that application, tapos gusto mo ulit pag-create ng bagong Wondershare, yung create a project. Ang tawag sa kanya ay project. Ngayon, paano ka gusto mo mag-create ng another project? Kung mag-create ka ng another project within the Wondershare, hindi mo na siya i-close at i-open para na makapag-create ka ng blank. From the Wondershare Video Editor, kiniklik yan at makikita nyo new. Okay? At ano ba yung sizes? Meron din siyang Control-M. That is a shortcut. Just click. So, yun pa rin. Kasi blanco wala naman tayong ginawa As in blank. Yan yung way kung paano mag-create ng project within the
Wondershare Video Editor. You can use the Control M, or you can click the icon for the Wondershare Video Editor pagkagagawa na kayo ng video. Okay, kung mag-umpisa na kayo mag-create ng sarili niyong video, siguraduhin niyo na meron na kayong mga materials na gagamitin para sa kanya. Ay mag-start na tayo para magkaroon na ng laman. I-import muna tayo. Okay, you can click the import kasi wala pang laman kaya meron tong ganito. Pero kung may laman na to, hindi na ito makikita. Ito naman yun. Import is individually or import as buong folder. Okay? It's your choice kung paisa-isa mo siyang i-import or sabay-sabay yung buong folder. Dito muna tayo. Ito pala itong gamitin. Okay, then select natin kung saan nakalocate. Okay, example. Wait lang, baka di nyo nakikita yung sineselect ko. Okay. Sa sounds muna tayo. Mamili tayo ng sounds na gusto natin. For example, kaya dapat meron na talaga kayong nakalagay para alam nyo na kung ano yung pipiliin ninyo eh. Ito na lang. Add muna natin. Okay, may sounds na tayo. Wait lang, tinan ko lang kung nakikita nyo. Okay, tapos import tayo ulit ng images naman. Wait lang, check ko lang kung nakikita. Yan, nakapag-import na tayo ng sounds. Mayroon na tayong nakalagay sa media library natin. Ang next naman natin, mag-import naman tayo ng images. Import muna tayo. Click ulit natin import. Okay. Yung mga images naman, ito na. Yan lang eh. Tama ko na yung picture ko. Ayun. Nakapag-import na tayo ng sounds, ng mga images. Ngayon, mag-import naman tayo ng video. Kaya dapat yung mga gagamitin, naka-ready na lahat. Ito, sige, subukan natin ito. Kung ano ba yan. Okay, meron tayong video, meron tayong sounds, meron tayong mga images. Okay, yung mga sounds, yung mga video, bago mo ilagay sa storyboard mo, pwede mo siyang panoorin sa preview. Okay, example, pwede mo naman i-drag agad. Just click the image, then drag mo siya sa storyboard mo. Kaya pwede yan ganyan. Pero mga simple lang muna. Pag tatanggalin, select mo lang yan. Kaya right-click, delete mo. Right-click, delete. Or kaya, pag select mo, kaya pinutin mo lang yung delete dito sa keyboard. Pwede yan. Okay, same din sa sounds. Okay, dadrag mo lang. Pwede mong, wait lang, i-share ko lang yung sounds para marinig nyo. Okay, pwede mo siyang i-play. Okay, wait lang ha. Okay, next naman, drag natin yung, wait lang. Yung image kanina, dinrag lang natin. Yan lang kadali gamitin. Etong size na to, pwede mong i-resize yung storyboard mo para na-edit mo siya ng maayos. Para nakikita mo yung mga ikakat mo dun sa part ng mga pictures. Like for example, cut natin yung itim na yan. Okay, right-click lang. Itong pinaka-line na yan, okay, ipoposition mo lang sa mga part na gusto mong i-cut.
Tapos, right click mo lang. Tapos, split. Okay. Yan siya. Dun sa part lang ng picture, hindi dun sa pinaka-picture talaga. Okay, kasi more on ginagamit talaga siya kapag nagkakatayo dun sa part ng video or kaya ng music. Okay, tanggalin ko muna. Pwede naman to. Delete. Tapos pwede mo muna i-play. Ayan. May mga lagayan. Kaya muna yung unang ginagawa natin. Mag-drag and drop sa storyboard para mas madali nyo maintindihan kung paano siya ginagamit. Okay, tapos tatanggalin. Delete lang, tanggal. Okay, sa part naman ng video, select lang din natin, tapos drag natin. Okay, gusto mo siya ilalagay. Wala pa kasi. Ang ginagawa pa lang muna natin is positioning lang muna. Tapos, ito kasi video na to, hindi ko lang kung naririnig yung sounds, pero I think wala talaga tong sounds. Viewing lang talaga siya. Okay. May mga part dyan na pwede mo siyang split, tanggalin, cut. Okay. Madali lang siyang gamitin, madali lang siyang split, madali lang siyang tanggalin. Okay. Just right click lang, tapos split. Kung gusto mong hatiin or tanggalin dun sa part ng video. Yan po, split lang natin. Okay. For example, lagay muna tayo. Unahin muna natin paglalagay ng text. Kasi ito, yung text na normally na pwede mong isama sa mga picture. Pwede to. Pwede mo rin naman ito maging title. Para hindi agad picture yung makikita mo. Ito pang palit Ayan po. Kiniklik yan Okay, try to explore muna lahat ng makikita nyo dito Okay, para madali nyong magamit. Itong PIP, that is picture in picture. Ito yung mga sinasama natin sa mga images sa video na parang like, yung mga ganun. Tapos may smiley. Ito yun. Sinasama natin. Pwedeng isama sa video, pwedeng isama sa picture. Wait lang. Try natin. This one. Okay. Lagay ako Tapos ito. So, drag lang natin. Drag lang. Okay. Gaya niyan. Pero, pwede mo siya i-resize Kasi laki Okay. Pag magre-resize kayo, dito kayo mag-resize sa mismong preview natin. Yan. Lagay mo dyan. Pero, kung saan mo siya nilagay, sa part na yan, dito lang lalabas to. Kaya pag pinlay mo yan, doon na siya lalabas. Okay. Tanggalin muna natin. Pwede rin sa picture. Tanggalin ko muna. Para ma-explore nyo na yung paglalagay dito sa storyboard. Sample to. Drag ko na dito. Para lumabas na pareho. Yan. Okay. Wala pang effects yung picture. Hindi pa tayo naglalagay ng mga effects. Okay. Gawin muna natin. Alam niyo na kung paano maglagay sa storyboard ng sounds, ng images, ng video. Alam niyo na rin kung paano siya i-delete. Okay. Ngayon maglagay lang tayo ng sample muna. Okay. Kasi syempre, pag gumagawa tayo ng video, kailangan may text muna tayo. May introduction tayo. Okay? Ito yung pwede niyong piliin, yung intro niya. Ito yung nilalagay sa harapan, sa unahan ng video, tsaka sa hulihan ng video. Dito kayo mamimili. Pili na lang kayo. Pag gumagawa kasi ng video, siguraduhin ninyo, may idea na kayo kung anong magiging style ng video ninyo. Kasi ang hirap kasi pagka doon pala kayo mag-iisip. Drag na natin. Okay. Automatic meron na yan kasi may kasamang text yan May kasamang pictures and text yan. Yung intro na yan. Ito yung picture, ito yung text. Kaya automatic, pag dinrag mo yung template na meron dito sa intro and credit natin, automatic, may tamang position silang dalawa. Okay? Kasi separate yung picture and yung text. Kasi ang maganda dito, pwede mong tanggalin yung picture at yung text lang ang gagamitin mo. For example lang delete ko lang yan. Ito na lang. Tapos, ito yung gamitin kong picture. Kasi yung text kasi, may effects na kasi yan.
may effects na yung text, kaya maganda siyang gamitin itong intro. Okay, natin. Yun, may effect na yung text kasi. O, balik lang natin. Okay, pwede kayong gumamit ng Control Z for the undo. Okay, yung undo and redo, importante din yan. Okay, balik natin. Hindi pa natin napapalitan yung text, ha? Okay, yun. Wala pa tayong pinapalitan text. Maglagay lang muna tayo. Tapos, lagay tayo ng konting mga images. Tapos, lagay din tayo ng sounds. Okay, ipo-position muna natin. Tapos, pwede tayo maglagay ng part ng video na gusto natin. Pero gusto ko, split ko na lang siya. Konti lang yung part na kukunin ko. Konti lang. Okay, click, split. Putulin. Tapos, pwede ko na itong i-delete. Ayan na. Try lang natin. Okay, ayan, meron na tayong nakalagay sa ating storyboard sa video. Dito sa part na to, video, images, pwedeng ilagay dyan. Okay, yung mga picture naman, yung picture in picture, ayan, pwede mo isama yan sa mga picture na or video na nakakatawa, kung ano yung gusto mo. Like for example, maglagay ka ng konting effects na ganito. Okay, tapos, pwede mo siyang i-resize. Ayan, ikaw na bahala. Kasi may effects kasing kasama siya eh. Ayan. Part ng ano. Yan lang. Yung part na yan, kung gusto mo. Pag i-rotate mo siya, kunin mo lang yung angulo na pang-rotate. Yun. Okay, yan, part na yan. Yan yung nilagay ko. Normally, makikita nyo class, every time na naglalagay tayo sa storyboard natin, may mga nakategory yan ha. Picture in picture, tapos pwede ka pa magulit ng picture in picture 2. Okay, pwede mo pa siyang dagdagan, pwede pang marami sa part ng picture. For example, this one. Nilagay ko rin dito. Same din dito pa rin sa picture na to. Tapos, resize mo na lang. Kapag magre-resize kayo, make sure dito kayo sa preview natin. Ayun, lagay natin dito. Okay, yan. Pwede ka pa maglagay ulit. As long as gusto mo, pamadami. Ang maganda sa kanya, downloadable yung mga yan. Basta once you are connected sa internet, just click lang yan. Tapos, i-download mo lang yan. Automatic yan. Magkakaroon ka ng dagdag sa effects, sa picture in picture, yung mga transition package na, kagaya yan. Hindi ko kasi masyadong ginagamit, pero meron akong amount 125, 28, and 9 na pwede ko ma-download sa kanya dito. Okay? Balik lang tayo ulit. Oops. Okay. Nawawala yung internet. Kung nag-failed yung internet, okay lang yan. Okay? Balik tayo ulit. Meron na tayong mga picture, meron tayong video, meron tayong sounds, naglagay din tayo ng picture and picture. Pero hindi ko pa tinuturo yung paglalagay ng text app, tsaka paglalagay ng animation. Ang kailangan nyo maintindihan ngayon dito is paano anong tawag sa mga nakikita nyo from the interface ng Wondershare, yung paglalagay ng mga images, sounds, video dito sa my storyboard, at kung paano gamitin muna yung mga nakikita natin dyan. Explain ko yan sa inyo the next lesson natin. Tapos, click mo lang yan kasi chinek ko kasi yung yung sa download. Ayan nag-download siya. Okay. Ang next natin, kailangan marunong kayo mag-save muna. Dahil hindi pa ito tapos, dahil
nag-create pa lang tayo at in-explore pa lang natin ang tamang paggamit ng Wondershare, syempre gusto natin ituloy yung gamitin natin sa susunod. Okay, kailangan natin siya i-save as project muna. Okay, hindi pa natin siya pwedeng i-save as video kasi hindi pa siya tapos. Gagawin lang natin ang pagsisave ng video pag finalized na yung ginagawa natin at okay na siya. Ngayon, paano ba mag-save as project muna para sa susunod, ito na yung ulit gagamitin natin. At i-open lang natin anytime. Pwede mong i-edit, i-enhance, dagdagan, tanggalin, as long as nakasave siya as project. Yan ang pinaka-importante. Kailangan nakasave ng project. Hindi ka gagawa ng isang video editing na direct mo siyang isi-save as video. Kasi ang tendency, pag ginawa mo yon at meron kang correction dun sa video na ginawa mo, hindi mo na siya mababalikan kasi nakapackage na siya as video. Kailangan, isave mo muna siya as project para anytime na kailangan ng modification, enhancement, editing, replacement dun sa mga ginawa mo, pwede mo siyang balikan. Okay? Just go to the Wondershare again. Tapos, save project as. Pareho lang yan, save siya as save project as. Save muna natin. Okay. Save ko syempre dun sa folder ninyo. Okay, siguraduhin na may sarili kayong lagayan. Ito ay sample 1 muna. Kaya muna. Tapos, save. And then, from the title natin, syempre, sample 1 na siya. At ito yung next na gagamitin natin. Okay? Ngayon, yung kailangan nyo munang intindihan for the Wondershare, yung buong appearance, kung paano ini-import yung mga pictures, yung sounds, yung video, kung paano ginagamit yung mga nasa interface ng Wondershare, the media library, the preview, the toolbar, and the storyboard, kung paano ka maglagay sa storyboard, paano tanggalin, try to explore na yung pag-split, okay? Pati yung pagkakrap, kasi right-click lang. Actually, yung Wondershare, napakadaling gamitin. Okay, once na matutunan nyo to, mas madali kayong mag-upgrade ng mas mataas yung features ng video editing. Kasi yung mga nandito naman, meron din naman sa kanila. It depends sa features lang na gagamitin natin. Okay, kaya yun ang next target natin. Next target natin, ituturo ko naman sa inyo is yung paglalagay na talaga ng animation para gumagalaw na. Yung enhancement, pati yung sa text. Okay, kaya next meeting, mag-provide na rin kayo ng sarili yung mga images, videos, and sounds na gagamitin para kung sakaling gagawa kayo, meron na kayo lahat ng kailangan. Okay? Then, pwede mo na siyang i-close muna. Then, exit. Okay? Kung may question kayo regarding sa topic na to, just comment below.